Ako si Richmond. Nagpapanggap kami ng best friend kong si Robbie. Siya kunyari ang poor, ako ang rich. All in the name of love. Si Robbie kay Annalisa. Ako kay Trina. The girl of my dreams and fantasies. Kaya ang alam ng lahat, saksakan ako ng yaman. Well, ngayon, hindi na lahat. Alam na ng tatay ko, alam na ng nanay ko. Alam na rin ni Norly, ang babaeng dead na dead sa akin. Hanggang kailan bago malaman ni Trina? Ayoko munang isipin. Basta ngayon, ako, si Richmond, ay rich at in love. Alam mo, Norly, hindi ko naman talaga anak si Richmond eh. Pumunta siya rito dahil, alam mo na, yung gusto niya akong bisitahin. In that outfit, alam nyo, huwag na kayo magkaila kasi bistong-bisto ko na naman kayo eh. Tay, ako nandidiskarte. Sige anak, kaya mo yan anak. Sige na. Alam mo, nakikita ko na talaga yung big scoop ng article ko. Poor pala si Richmond, tsaka lifestyle of Richmond who's poor. Galing, no? Grabe. Norly, Ano? alam mo naman yung mangyayari pag sinulat mo yun sa school paper eh. Well, maraming matatawa, may maaawa sa'yo, at saka maraming magagalit kasi mangluloko ka. Magagawa mo yun sa akin. Oo naman! Ba't naman hindi? Bakit? Close ba tayo? Ano ka ba naman sa akin? Eh, sinusulat na naman kita sa article ko. Pero pag naging super close tayo, baka magdalawang isip ako. Super close? Hindi kita ibibisto kung isasama mo ako sa mga gimmick mo. Gusto ko maging kasing popular mo ako sa school. Baka makalimutan ko yung nalaman ko pa naging part na ako ng in-crowd mo. Gets mo? Yun lang sabi sa'yo ni Norly. Nasabit lang siya tapos quits na kayo. Okay, di ba? Ayos! Kaya call ka agad ako eh. Pero para tingin mo, yung talaga habol niya, yung maging popular lang. Sa tingin ko, Baines, may hidden agenda pa yata yun. Pero, ingat na lang tayo sa kanya. Kasi kung magkakataon, doon nakasalalay ang love life natin. Tandaan mo, nililigawan mo pa lang si Trina, the girl of your dreams and fantasies. And kakasagot pa lang sa akin, Annalisa, my loves! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Yan. Bilis mo rin eh, no? Oh, speaking of Annalisa pala, double date naman tayo. Teka, bakit double date pa? Dapat kayong dalawa na para masolo mo, di ba? Pwede din. Kaso lang gusto ko sana siya dalhin sa isang mamahaling restaurant na, kunwari, hindi ko afford. Kaya kunyari, libre ko. Libre mo. Kunwari. Mismo, ayos, di ba? Loko ka talaga. Ayos. Teka, nag-aaral ka ba talaga? Oo. Eh, parang puro Annalisa nakikita ko dyan eh. Niloko mo ako eh. Nag-aaral ka naman. Nag-aaral din naman ako. Pinag-aaralan ko paano i-spell ng tama yung pangalan niya. Sa akin na to ah. Di pa ako makain. Sa akin. Damot mo talaga. Okay, thank you. Ito na lahat ng mga box na galing dun sa kabilang classroom. Pagod ka na ba sa kakabuhat? Thank you, ah. Oh! Ano to? Happy Valentine's. Wow! Eh, ang layo pa nun, ah. Eh, yun nga. Eh, para ako yung unang mag-greet sa'yo. 6 months advance ako, no? Eh, tingnan mo pa, meron pa yan sa loob. Oh, thank you. Eh, Lina. Pwede ba ako samahan mag-dinner? This weekend, double date tayo nila Robbie tsaka ng girlfriend niya. This weekend? Naku, may meeting ako eh. Pero, sandali lang yun matatapos ka agad. Alam mo, samahan mo na lang kaya ako. Ano naman gagawin ko doon? Sundayin na lang kita pagkatapos. Teka, baka interesado ka mag-run for batch president. Sige na, alam mo, you'll be perfect. Promise. Wala akong alam dyan eh. Ha? Sige na, be my running mate. Sige na, please. Sige, kung di ka pumayag, di ako makikipag-date sa'yo.
Grabe naman to. Tama ba naman blackmailin mo ko? De, joke lang. Sige, kung hindi mo naman feel, edi hindi na lang kita pipilitin. Paano yung date natin? Excuse lang, ah. Hello? Norly? Ano? Saan? Nandito pa kasi ako sa... Sige. Pupuntahan kita dyan ngayon. Trina. Sorry, kailangan ko na kasi umalis eh. Kita lang tayo mamaya. Bye-bye. Date? Talaga? As in, magbibihis tayo at mag-aayos? Para may pagyabang ko naman na saksakan ng ganda ng girlfriend ko. Tsaka double date pala tayo, kasama natin si Richmond tsaka si Trina. Talaga bang kaibigan mo yung mga yon? Bakit? Mayayaman sila. Wala tayo kung ikukumpara sa kanila. Hindi ba nakakaya na didikit-dikit tayo sa mga yon? Best friend ko si Richmond. At hindi siya tumitingin sa estado ng isang tao. Baka siya pa nga may insecure eh. Di hamak, mas magandang lalaki ako sa kanya. Diba? Ewan! Totoo naman ah. Ewan! Sumusobra na ba ang kapalan ng mukha ko? Hindi naman. Medyo lang. Medyo lang. Medyo lang. Maging sampalin mo na ako. Saan ka ba galing? Kasama mo si Trina, no? Tinutulungan ko siya sa outreach project niya eh. Kaya pala naitsupera na naman ako eh. Akala ko ba may usapan tayo na palagi tayong magkasama? Nandito naman ako eh. O, halika na. We're fighting for candidacy. Bilis. Teka. Ano? Anong candidate saan? Batch Vice President at Batch President ng Student Ano? Council. Teka, ayoko tumakbo. Mananalo lang ako kung ikaw ang running mate ko. Tsaka akala ko ba okay na sa'yo na dumikit ako sa'yo? Norly, ibang usapan na yung pagtakbo sa student council eh. Sige, bahala ka. Masulat na nga ang aking article tungkol sa isang rich, popular boy. Sinungaling na, never keeps his promises pa. Running for the batch vice president for the seniors, Norly Diaz of Section 1, literary editor of the school paper. And Trina Legaspi of Section 3, who is the org head of the Youth Outreach Group. Tingin mo may laban si Trina kay Norly? Siyempre naman, si Trina yung pinaka-popular girl sa school. Si Norly, pampagulo lang yan. We will now call our candidates for the batch president. Mr. Ginolbay, last year, president for the junior batch. Next is Mr. Felix Buendia, inter-school chess champion. Going against them would be a varsity player of the school, Mr. Richmond Martinez. Mr. Martinez will be the running mate of Miss Norly Diaz.
President? President, ang anak ko, President Richmond Martinez. My gosh! Never in my wildest life na magiging becoming president, mother ako ng presidente. Si Ambrosio Makatangay Martinez. Bongga, anak! Ang ganda-ganda! President. Nay, hindi naman ako mananalo eh. Tsaka wala namang boboto sa akin eh. Anak ako! Iboboto kita! I vote for you! Me too. Oh. Me too. Hindi naman kayo estudyante tayo. Sino lang nga? Kung naman, di ba meron pa nga yun inaugurasyon na nagsiswear na sasabihin to tell the truth, nothing but the truth. So help me God. Okay. Oh, di ba? Tapos may matching Bible pa nga yun eh. Di ba? Tama. Oh. Nay, hindi ho ako magtetestigo sa hearing. Tsaka ilang beses ko ba uulitin sa inyo, hindi nga ako mananalo eh. Naman anak eh. Masama ba mangarap? Sa totoo lang. It is my dream. It is my wish of my heart to make when I'm past asleep. You know, sa katotoo lang, you know, kung babigyan akong pagkakataon, gusto ko, di maging presidente. Alam mo, Ambrosia, my loves, sa akin dito, ikaw ang presidente, chief of staff, at reyna ng pamamahay na to. Ba? Ha? Miss President? Kaya mahal ko naman si Teban ko. Ambrosia. Hi, Norly. Good luck sa elections, ah. Thank you. Good luck din. Alam mo, Trina, ngayon pa lang, pakiramdam ko, ang lucky-lucky ko na. Imagine, I have Richmond as my partner. Running partner, I mean. Hi, Trina. Ginawan pala kita ng mga pins kagabi, oh. Madaling araw na ako nakatulog eh, kasi isa-isa ko pa yung ginupit sa kinulayan eh. Pins? Para sa akin? Hindi ba parang inappropriate ata yun? Kasi kalaban ko yung running mate mo, di ba? Ano namang kaso dun eh, kaibigan naman kita eh. Richmond, please lang. Pwede bang wag mo na lang muna akong kausapin? Pwede bang wag mo akong gawa ng pins? Pwede bang wag kang nice? Kasi gulong-gulo na ako eh. Tinanong kita kung pwede ba kita running partner. And then sabi mo hindi ka interesado. And then bigla na lang, here you are now running for batch president. Richmond, bakit? Hindi ko ma-explain eh. Sorry. Sorry rin. Sorry I ever got to be friends with someone na katulad mo. Hayaan na natin ang mga charity institutions na yan ang tumulong sa mga mahihirap. May social responsibility tayo sa ating mga kapwa. Hindi lang dito sa 4 na sulok ng eskwelahan na to ang buhay natin. It's our duty to help others. Duty? Of course not. It's our duty to be good students and to be good sons and daughters. It's our duty as human beings. Alam mo, Trina, sa tingin ko ikaw lang ang may ganyang pananaw eh. Ba't hindi natin tulungin ng mga estudyante dito? Kayo, ano ba mga priority niyo dito sa eskwelahan? Ang magkaroon ng magandang facilities donated by our parents o ang tumulong sa mga hampas lupang hindi naman natin kakilala? The floor is now open for feedbacks on the points the two have raised. Ako pa may sasabihin. Tingin ko,
andito tayo sa eskwelahan upang maging isang well-rounded na estudyante. Hindi lang nagbabasa ng libro, hindi lang nagre-recite, at hindi lang nagpapasa ng test. Ang mabuting estudyante, hindi lang yung mayaman, sikat, at matalino. Mas kahanga-hanga yung mayaman sa puso. Hindi lang sarili ang iniisip, kundi iniisip ang iba at ang komunidad. Alam na may pananagutan sa mga kapatid nating hindi kasing swerte. Yun ang estudyanteng dapat niyong iboto at kahangaan. Tama ba namang kampihan mo si Trina? Eh, alam mo naman na kalaban ko yan eh. Marley, sorry pero hindi talaga ako agree sa mga sinasabi mo eh. Richmond! Richmond! I'm sorry. Bawiin mo yung sinabi mo. Ha? Yung sorry. Eh, hindi ka naman dapat mag-sorry. Ako nga dapat yung nag-sorry kasi ako yung may atraso eh. Ang babaw ko. Ako yung bigla ngayon tatakbo. Eh ano naman kung tumakbo ka? Hindi dapat issue yun. Alam ko masasaktan ka. Sorry. Alam mo, hindi dapat masira yung pinagsamahan natin dahil lang sa election na to. Eh, kung sabihin mo nga mag-quit ako eh, ngayon pa lang uurong na ako sa laban eh. Ay nako, alam mo kung mag-quit ka, hindi na kita i-date. Ako? Quit? No way! Talaga lang? Ako pa. Mag-quit, no? Okay, tara. Grabe, nakakalula presyo ng mga pagkain dito. Kayang-kaya ni best friend Richmond yan, di ba? Sarap ba? Ayos lang. Waiter, bakit hilaw to? Kasi po, steak tartar po yung order niya. Eh, naubusan ba kayo ng LPG kaya hindi niyo maluto yung mga pagkain dito? Okay lang, sige, thank you. Richmond, hilaw talaga na karne ang steak tartar. Eh di sana pala eh. Yung nilagay nila sa menu nila eh, yung hilaw na karning tinadtad. Eh, alam mo Annalisa, isipin na lang natin, kinilaw yan, no? Oo nga. Okay? Oh, kaya na. Ha, hindi. Sige, hintayin ko na lang din yung orders niyo. Sandali lang punta lang ako restroom. Ako din. Excuse lang Alam mo, ang galing mo. Nagkunwari ka pang hindi mo alam talaga na hilaw talaga yung steak tartar. Para lang maging at ease si Annalisa. Okay ka rin, Martinez, ha? Iboboto nga kita. Vote me as your boyfriend? Oops, isa-isa lang. Batch president muna. Sana pwede na lang yung isa muna. Toast. Sarap. Ang agenda natin for this PTA meeting is to elect our PTA officers. Kasama ba riyan ng presidente? I would like to raise my hands up! Bakit po, Miss Amber, may ino-nominate kayo? Oo naman. Well, I want to vote Mrs. Amber Makatangay Martinez. I am 5'11", weigh 135, 36, 25, 36! Nako, Miss Amber. Ano yan? Hindi na ho kailangan ng vital statistics nyo. At saka, ano po hindi nyo ho pwedeng i-nominate ang sarili nyo. Ito naman, stricto mo naman. Snobbish. I nominate Mrs. Martinez as a PTA president. Well, thank you, sweetheart. Well, ladies and gentlemen,
I would like to give my thanks to all of you, to my husband, to my children, and especially my son, Richmond Martinez. Kung hindi ho siya sumabak sa politics, tumakbo ng batch president, hindi ko iisipin sumabak sa pagiging president na political issue ito. Diba? So, well, Miss Amber, sandali, easy lang. ano, teka muna. Well, thank you. Okay, Sandali po, bakit kayo nagti-thank you? well, because I love you. Sandali ho, hindi po kayo nanalo. Hindi pa ho kayo nanalo. Huwag ho ninyo kalimutan iboto si Richmond, yung anak ko, yung mga anak niyo, sabihin niyo, ha? Please, ha? I love you all. Oh, it's so nice to be a president. Hindi pa ho Can you give me my crown and scepter, please? Please? Sandali lang po. Easy. Ano? Hindi ho kayo nanalo. Nomination pa lang eh. Hindi pa kayo naboto, nomination. Ano? Donation? Coronation? Ha? Coronation, di ba? Oh, thank you. Hindi naman Nomination po. pollution, Sige di po, ba? upo muna kayo, Miss Amber. Bakit? Take your seat. Ha? Thank you. Coronation siguro ang ibig sabihin ng misis. Yeah, sit Basta down. huwag niyo Thank makalimutan you. iboto yung anak ko, ha? Sabihin niyo sa mga anak niyo, ha? Ako mananalo dapat. Pare, tama ba itong nakalagay dito? Ano ka ba, Richmond? Kayang-kaya mo naman yan eh. Credit card naman ni Daddy ay... Daddy mo dala mo, di ba? Gusto mo hati na lang tayo sa bill? Hindi, treat ko to eh. Okay lang. Pirma. Pipirma ako? Siyempre po, sa inyo po yung credit card, di ba? Akin na nga yan. Check ko kung tama yung pag-add. Bastos ng painting na yan ah. Yan. Richmond, wala naman ah. Hoy! Kayo talaga oh. Ang babastos sa mga utak nyo. Halata kayo. Wala naman ako sinabi, tingnan nyo yung painting. Kayo talaga? Napakababastos ninyo. Grabe kayo. Bastos talaga yung mga yan. Wow! Mga bastos. Okay na, napirmahan mo na? Oo naman. Hoy kayo, sa susunod, pag nag-double date tayo, huwag kayong bastos ha. Ewan. Nakakaya naman sa mga... Oo nga, dun sa mga tao, yung waiter o narinig yung mga... Meron pa kayo ibang credit card, sir? Wala na. Isa lang yan eh. Bakit? May problema ho ba? Denied po kasi yung credit card niya. Ano? Nako, Richmond. Kulang pera ko. Patay tayo. Ang gagawin natin? Ayusin na muna natin to. Punta muna tayo doon. Norlene, look si Richmond, oh. Oo nga eh! Sino ba yung mga kasama niya? Tara, bilis! Nakakaya naman sa'yo, Trina. Treat ko dapat to eh. Hindi, okay lang yun. Buti nga, kakabigay lang sa akin ng daddy ko ng clothing allowance ko eh. Bukas na bukas, babayaran kita. Ay, babayaran ka ni Richmond. Oo nga. Isipin mo si Trina nagbayad sa first date niyo. Ayun. Kakaya. Next na. Nakakahiya. Oy, Richmond! Hi, Trina! Anong ginagawa niyo dito? Ano to, date? Nagdo-double date kami. Pero kanina, Trina, nakita kitang naglalabas ng pera eh. Ano ba to? KKB o ikaw magbabayad? Norly, Well, kung ikaw yung magtitreat dito, siguro alam mo na yung real score tukol kay Richmond. Diba? Real score? Anong real score? Richmond, ano sinasabi ni Norly? Anong real score?
Ako si Jen. Maid ako ni Ralph. Ito si Dodong. Driver siya ni Emily. Si Emily inis kay Dodong. Si Dodong in love sa akin. Ako in love kay Ralph. Si Ralph inis sa akin. Actually, inis din ako kay Ralph. Si Ralph in love din sa akin. Si Dodong inis din kay Emily. Si Emily in love din ba kay Dodong? Sino ba talaga ang inis kanino? Sino nga ba ang in love kanino? Sino ba talaga ang made for each other? Sir, eto na po ang almusal nyo. Sige, iwan mo lang dyan. Ay! Diyos ko, sir! Diyos ko. Maglilinis lang po ako. Medyo nagkalat na naman kayo, no? Diyos ko talaga. Magligpit ka. Ayun na nga ho. Yun na nga ang ginagawa ko. Sir, may pag-uutos pa ba kayo? Wala na. Sir, may gusto kayong sabihin sa akin? Bakit? May dapat pa ba akong sabihin sa'yo? Dad, you have a minute? Well, actually, may meeting ako in an hour. Pero, okay lang. May oras pa ako para sa'yo. Hindi, okay lang, Dad. Sige, next time na lang. Hindi. Ralph, what is it? Danny, dali mo ito sa kotse. Bakit? Ano kasi, Dad, gusto ko na sana magtanong. Paano nyo nalaman na si Mami na nga yung the one? Bakit? In love ka, no? Ha? Hindi ako yung kaibigan ko nagpapatanong. Pues sabihin mo sa kaibigan mo na base sa aking karanasan sa buhay, 3 ang signs kapag dawan na ang isang babae. Una, bago ka matulog, siya nasa isip mo. Paggising mo sa umaga, siya pa rin ang nasa isip mo. We are free, we are whatever we want to be, and life can take us where it wants to go. Pangalawa, hindi ka mapakali pagkasama mo siya. Hindi ka rin mapakali pag hindi mo siya kasama. At pangatlo, dahil siya nagiging sentro ng mundo mo, lahat ng ginagalawan mo, lahat ng kinaiinisan mo, at kinatutuwa mo, sa kanya nang gagaling. So much more than we will need to see.
O ano, Ralph? Nakatulong ba ako? Hindi sa akin, Dad. Sa kaibigan ko, Sa kaibigan ko. Ikaw naman, Ralph, ayaw pang aminin. Pero, dapat aminin mo ng kaibigan mo sa babaeng kinalolokohan mo. Ng kaibigan mo. Sige, ikaw rin. Baka maunahan ka. Baka maunahan yung kaibigan mo. Okay, Ralph, I have to go. Thanks, Dad. Humihingi lang naman ako ng sorry eh. Akalain mo ba, yung kabarkada pa ni Ralph na nangurot sa puwet ko, yung pa yun ang lait sa akin. Hindi man lang ako pinagtanggol ni Sir Ralph, pinalampas niya na naman. Sorry yan. Actually, Jen, may ginawa nga si Sir Ralph eh. Ano naman ginawa niya? Tinuloy niya na masama. Ay, wow! Tiningnan niya ng masama. Para naman kayong mga lalaki na kukuha sa tingin. Ako, nakuha mo ako sa tingin. Todong, alam mo, naiinis na nga ako. Binibiro mo pa rin ako. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na iba nga tayo sa kanila? Alam mo, kahit tayo may katwiran, tayo pa rin magsasorry. Talagang ganun lang yun eh. O, Danny, dito mo rin ako susunduin, ha? Last day na natin sa Manila, Ariston, pero wala pa rin nangyayari sa lakad natin. I have to go shopping. Bahala ka sa buhay mo. Ano ba? Mahaba na naman mukha mo. Look, I know we can't find Jen, but that's no reason for us to be gloomy. Ariston? Ariston Sandeas? Panyero! My goodness! How are you? Okay. Oh, kailan ka pa dito sa Maynila? Ma'am, di ko yata dapat iniwan yung kotse dun eh. Sa basement parking ka nag-park. Safe yun dun. Buti naman ho, ma'am, nag-usap na tayo. Huwag ka nang magsalita ng patapos. Kung gawin mo ng tama ang ipapagawa ko sa'yo, maybe I can be civil to you again. Ano ba yung papagawa niya? Noemi, you go ahead, all right? Anong ginagawa niyo dito? Philip, Dodong would like to apologize. Dodong, isn't there something you wanted to say to Philip? Sorry doon sa inasal ko doon sa restaurant. Apology accepted. Ikaw, wala ka bang gusto sabihin? Dodong. Bakit? Anong dapat kong sabihin? Na magsasorry ka dahil doon sa babanatingin mo kay Emily. Nakakala mo, kung nagdaling sa Europe, makalimutan niya lahat ng pinag sa kayo ng magulang niya. Alam mo, dapat pa rin i-respeto mo yung babae, hindi mo dapat tinadaan sa paspasan. Emily, I don't have time for this. Kung naghahanap ka ng away, huwag dito sa place of work ko. Understand? Philip, wait! Sir Ralph,
Gusto ko lang po sana humingi ng sorry sa inyo. Dahil kung ano-ano po yung ginawa ko kung nakapagtaray man ako o kaya malamig yung pakitungo ko sa inyo, pasensya na po. Hindi mo naman kailangan mag-sorry May masama rin akong ginawa. Hindi po. Wala po kayong ginawang masama. Ako yung may kasalanan. Kasi hindi ako marunong maglagay ng sarili ko sa tamang lugar. Lagi kong nakakalimutan na amo ko kayo, hindi ko kayo kaibigan. So, ang ibig mong sabihin, hindi tayo pwede maging magkaibigan kahit kailan? Hindi naman sa ganun. Parang ganun yung pinapalabas mo Kasi po, naisip ko lang po, parang hindi ko po lugar yung makipagkaibigan sa inyo. Ganun. Gusto mo bang maging magkaibigan tayo? Hindi ko alam Ayaw mo ata hindi. Gusto Sige. ko. Sige. Kalimutan na natin lahat ng away natin. Clean slate tayo. Hi, Jen. Ako nga pala si Ralph. Sana maging magkaibigan tayo. Kung gusto niyo ako sermonan, gawin niyo na lang, imbis na binigibaan niyo pa itong sasakyan. I can't believe you humiliated me again! Tubigat lang is talaga kami ng boyfriend niyo Alam niyo kahit kailan, di talaga kami magkakasundo nun. Simple lang naman ang hinihingi ko. Ayusin mo ang gulo na sinimulan mo. Kung may gulo akong sinimulan, aayusin ko. Kaya huwag niyo naman sana hingin na pati pride ko tatapakan ko. Tsaka pride niyo naman yung pinaglalaban ko So may pride ka pala. Itigil mo ang sasakyan. Ano? Sabi ko, itigil mo ang sasakyan! Ayan! Iyong-iyo na ang kotse! Wala nang nakasakay sa likod mo. Hindi ka na mukhang driver. I'm sure that will do wonders for your pride. Ma'am, sumakay na po kayo. Ayoko magkasama ang isang driver na hindi marunong ilugar ang sarili niya. Emily, marunong po akong pasensya. Pasensya akong tao, pero pag di kayo pumigil, iwan ko kayo. Iwan mo ako! Akala mo hindi ko kaya ang sarili ko? Akala mo ikaw lang ang magaling? Sige, iwan mo ako! Sabi niyo, iwan ko kayo. Hindi, iwan ko kayo. Sabi niya, iwan ko kayo. Busog ko lang naman utos niya. Sigurado ka bang hindi kami nakakaabala sa'yo, Panyero? Pina-check ko na wala pa yung mga kausap ko. Besides, sila ang advertising agency. Ako ang kliyente. So pwede sila maghintay. Iba talaga yung powerful, ano? Yung nasa gitna ka ng business world ng Manila at ang lahat ng tao nagkakantara pa para sundin ang bawat utos mo. Maraming ang tao sa ilalim ko. Pero pagdating sa bahay, ang asawa ko ang commander-in-chief. So, Aris, kaya ka ba nagpunta dito sa Maynila para hanapin ang anak mong naglayas? Oo, Ramon Sinikreto muna namin dahil ayaw namin mapahamak ang bata. Alam mo, iba na talagang kabataan ngayon. You said it, Ramon. Napaka-spoiled na nila. Well, I don't agree with Lucinda on that point. Tama siya sa isang bagay. Mahirap talaga maghanap ng tao na ayaw magpahanap. So we decided na bumalik muna ng Cebu. And I just hope and pray to God that Jennifer will be safe and sound at mabalik sa amin agad. Pero, Panyero, bago ka umuwi na Cebu,
kailangan maimbitahin kita sa bahay ko. Hindi na kailangan yan, Ramon. Aris, ikaw ang biggest supplier ko sa Cebu. It's the least I can do. Sabihin mo sa akin kung anong araw ka libre para makapaghanda naman ako. Okay? Okay. Salamat, Ramon. Good. Grabe, alam mo, hindi ko na talaga siya maintindihan. Pagkatapos ko sabihin sa kanya na dapat amo at katulong na lang yung turingan namin, aba, bigla na lang ako inalok na maging magkaibigan daw kami. Ganon? Tapos, ano nangyari? Alam nga naman tanggihan ko siya, di ba? Cute siya eh. Alam mo nga, Dodong, ngayon lang talaga ako nakakita ng tao na yung nakikipagkaibigan pero nakasimangot. Nag-isip nga ako minsan, ano ba to? Nababasa niya ba yung isip ko? Kinukontra niya ako? Baka naman may topak yun. Yun ang talagang pinakamalamang na posibilidad. May topak talaga yun. Pero alam mo, Jen, alam kahit ilan, di talaga natin sila maintindihan eh. Ako nga, di ko maintindihan eh. O, Nerissa, pakiluto mo na to ha, para mamayang gabi. Yan naman, Dodong, pakidala na lang sa komedor at mamaya ako na aayusin yan. Okay. Hey, let me remind you, kailangan all accounted for tayo mamaya ha. Lahat tayo present, okay? Yes, ma. Sige, ako yung magpapaparlor pa. Dodong? Sir? Nakakita ko kayo ni Jen kagabi sa kusina. Mukhang nagkakaigihan na kayo ah. Ayoko naman po sana umasa, sir. Pero sana. Sana po. Naunahan na nga ako eh. Ano yun, sir? May sinasabi ba kayo? Dodong, Sir? wala sa ugali ng pamilya namin ng makialam sa buhay ng ibang tao. Pero kung magliligawan kayo ni Jen, pwede respetuhin niyo naman kami at huwag yung gawin dito sa bahay. Sir Ralph, eto na po yung pinaplansya niyo. Siguro, importanteng tao yung dadating dito kasi tarantang-taranta si Nanay ni Risa sa pagluluto. Yung daddy niyo pa ba? Ano ba yun? Sanay ba yun mag-host ng mga business dinner? Alam mo, Jen, alam kong mahilig ka mga pagkwentuhan. Sarap nga ng kwentuhan niyo ni Dodong kagabi. Narinig niyo yun? Wala akong panahon para mapagkwentuhan sa'yo. Gusto kaming iparada ni Daddy sa mga taong hindi namin kaano-ano. And I have to pretend to be the perfect son. Akala ko ba gusto niyo makipagkaibigan? Siguro nga plansyado niyo yung pagiging perfect son. Pero yung pagiging perfect friend, ang dami pang dapat matutunan. Jen, okay lang ba yung suot ko? Okay naman, sir. Ayusin niyo lang. Jen, nangako ko sa'yo na maging magkaibigan na tayo. Kaya gusto ko lang mag-sorry sa mga ginawa ko kanina. Marami lang talaga ako iniisip. Okay lang ho yun, sir. Hindi okay yun. Sige, patikin mo ako. Ha? Alam mo yun, pag nag-mood swing na ako, kaya nabubuisit na ako, patikin mo lang ako as may punishment. Sir, hindi na po kailangan yun. Hindi, sige na. Patikin mo na ako. Ha?
Hina naman nun. Paano ako magkatandaan yan? Sige na, lakasan mo. Lakasan mo, ha? Hina naman. Ano, hindi mo lang... Uy! Uso naman pala yung ganyan, no? Yung ano yan, pitikan, gano'n. Alam mo, tama si Sir, dapat lakasan mo talaga yung pitik mo. May buwelo ka bang gano'n? Yung gano'n. Ito naman tayo, pa-demonstrate lang, Sir. Parang gano'n lang. Aray! Halika, subukan mo. Ikaw naman. Ganda. Dodong, sandali. Makapag-antay kayo, pagbalik ko na lang kasi may mga pinapasundo si Sir Ramon na importanteng tao. Kung gusto kong manigas ka, maninigas ka. Naiintindihan mo? Mabilis lang to. I just wanted to tell you na mula ngayon, si Danny na ang driver ko. I think it's better that I get along with my driver. Oh, nandito na sila. Ayos to, ah. Para tayong firing squad, ah. Hi! Good evening. Come in. Good evening. Good evening, Pañero. Pañero. I'd like to meet my wife, Felisa. Hello, hi. This is Aris and Lucinda. Hi. Nice to meet you. Finally. Oh, we brought you flowers. Oh, thank you. That's so sweet. Come in, come in. Thank you. Such a wonderful house. Thank you. Sundo mo na kami, natural. Kaya ganon. Hello. By the way, these are my children. Ang aking panganay, si Emily, at ang aking bunso.